Itinampok naman sa ikalawang araw ng impeachment trial ang manoy pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinayagan ng impeachment court ang prosekusyon ay presenta ang bahagi ng video ng online press briefing ni BP Inday noong Nobyembre ng 2024 kung saan umano'y mapapanood ang nasabing pagbabanta. Ang 26 na minutong bahagi ng video ang siyang inihain ng prosekusyon bilang ebidensya kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment na nagpapakita ng grave threat. Tumistigo rin ang isang opisyal ng National Bureau of Investigation o NBI upang patunayan ng pagiging tunay ng naturang video. Samantala, iginit naman ng depensa dapat ipalabas yung buong video at hindi lamang pinimbahagi nito upang maipakita ang kabuang konteksto ng mga naging pahayag ng Vice Presidente. Merkules na tayo ngayon, July 8, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, BP Inday Sara nagtungo sa Senado pero no-show sa day 2 ng impeachment trial. Prosekusyon humirit na ipasugpina ang Chief of Staff ni BP Inday Sara para gawing witness sa death threat laban kay Pangulong BBM. Pangulong BBM inaprubahan ang pagbibigay ng 2024 performance bonus ng mga kwalipikadong empleyado ng gobyerno. Inflation rate bahagyang bumagal sa 6.4% nitong Hunyo. Ilang senior citizen pumanaw bago pa man matanggap ang kanilang 10,000 pesos na cash gift. Quezon City at Cavite binaha kagabi dahil sa malakas na buhos ng ulan dulot ng thunderstorms. Klase naman sa ilang lugar sa Metro Manila, suspendido ngayong araw dahil sa habagat na pinalalakas ng bagyong si Inday. Sa detalye ng ating mabalita, nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility kaninang pasado alas 4 ng madaling araw ang Super Typhoon Inday. Ulitong namataan sa layong 1,405 kilometros silangan ng Northern Luzon, kumikilos ng pakanluran sa bilis na 25 kilometro bawat oras. Taglay pa rin ito ang lakas na hangin na 185 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso nito ay umaabot ng 230 kilometers per hour. Kaugnay nito nakataas na ang signal number 1 sa ilang lugar sa Luzon, partikular na sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Island. Northern at central portion ng Isabela, ito yung mga bayan ng Santo Tomas, Aurora, Santa Maria, Quezon, San Mariano, Nagilian, Dinapigue, Rojas, Luna, Delpin, Albano, Kawayan City, gayon din ang San Pablo, Ilagan City, Benito Soliven, Tumawini, Cabagan, Reina Mercedes, San Manuel, Palanan, Cabatuan, Quirino, Dibilacan, Gamo, gayon din ang mga bayan ng Maling, Macunacon, Burgos, San Guillermo, Angadangan, Alicia at San Mateo. Nakataas na rin ang signal number 1 sa Apayao, isang portion ng Kalinga, partikular na sa mga bayan ng Pinukpok at Tabuk City at Rizal. Northern portion ng Aurora, sa bayan ng Dilasag, northern at central portion ng Catanduanes, ito yung mga Pandan, Karamuan, Bagamanok, Panganiban, Viga, Gigmoto, Baras at San Miguel. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa mga kababayan natin dyan po sa norte. Ingat kayo ha! Nagsuspindi na ng klase ang ilang lokal na pamahalaan sa Metro Manila ngayong Miyerkules, July 8. Bunsod dito ng inaasahang malalakas na mapagulan dulot ng habagat, palalakasin pa ng Super Typhoon Inday. Kabilang sa nag-anunsyo ng walang pasok ang preschool to high school ng Navotas City, all levels naman ng Caloocan City at Malabon City. Sa abiso ng Malabon, maaaring mag-shift sa alternative delivery mode of learning o online classes ang mga paaralan na apektado ng mga pagbaha. Yung ilang mga mayor ng ibang mga lugar at mga governor ilang mga apektadong lalawigan, sorry po, tulog pa ho sila, kaya wala pa ho silang anunsyo. Unang humarap bilang witness ng Senate Impeachment Court ang NBA senior agent na si John Mark Calilong na nagpapatunay na ang mga video ay naglalaman nga ng mga pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Calilong, siya ang nanguna sa pagkuha, pagpapanatili at pagpapatunay ng mga digital na ebidensya bilang case agent sa ginawang investigasyon ng NBI. Kinumpirma niya na tinugma ang screen-recorded na video
sa orihinal na live stream na ginawa nito ng digital hash value upang matiyak na hindi nababago ang nilalaman. Kasama rin sa inilahad ng NBI ang isa pang video kung saan Oktubre 18 ng 2024, naglalaman ng pahayag ni BP Inday laban sa Pangulo, kabilang ang pagbabanggit ng pagpugot ng ulo nito at paghuhukay na labi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayon naman kay House Prosecutor Representative Lawrence Defensor, layunin ng Article 4 ng impeachment na sagutin kung dapat bang pagkatiwalaan ang isang mataas na opisyal na paulit-ulit na gumagamit ng mga pagbabanta ng karahasan laban sa mga institusyon na kanyang sinumpaang pangangalagaan. Yun daw po ay betrayal of public trust. Ayun, dahil nagbanta siya sa isang opisyal. Isasagawa ngayong araw ang cross-examination ng defense team sa NBI agent na tumistigo laban kay BP Inday Sara. Ito'y makaranging pagpalima ng Senate Impeachment Court ang cross-examination kay NBI Senior Agent John Mark Calilong na nakatakda sana kahapon. Si Calilong ay iniharap ng prosekusyon bilang testigo laban kay BP Inday Sara kaugnay na umano'y pagbabanta nito sa buhay ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. at iba pang mga opisyal ng bansa. Kaugnay nito inaasahan dadalo muli si Calilong sa ikatlong araw ng trial ngayong Miyerkules. Ganyan din ang Regional Director na si Jeremy Lontok. Pinakalilong ang unang set ng mga witness na iniharap ng prosekusyon sa nagpapatuloy na impeachment trial na tinatayang tatagal ng 72 araw. Nilinaw naman ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero na opisyal ng desisyon ng hukuman ang hindi bababa na sa 16 na boto ng mga senator judges upang mahatulang nagkasala si Vice President Sara Duterte. Ginawa ni Escudero ang paglilinaw matapos questionin ni Senator Judge Panfilo-Ping Lacson kung opinyon lamang ba o formal ng ruling ang nasabing 16-vote threshold. Nilinaw ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na walang tumutol. Nung unang ihayag ito ni Senator Chis o Senator Judge Chis sa pagbubukas ng impeachment trial. Inihahanda na rin ang isang memorandum upang hilinging payagang makaboto sina Senator Rodante Mercoleta at Senator Jingo Estrada sa impeachment trial. Hindi pa obligado si Vice President Sara Duterte na personal na dumalo sa kanyang impeachment trial. Ito naman ang nilinaw ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero matapos dumating sa Senado si BP Inday upang makipagpulong sa kanyang mga abogado pero hindi dumalo sa paglilitis. Ayon kay Escudero, pinahihintulutan naman ang alituntunin o mga patakaran ng impeachment trial na katawanin muna ng mga abogado ang respondent maliban lamang kung ipag-uutos ng impeachment court ang personal niyang pagdalo. Una rito hinikayat din ni Pangulong Bongbong Marcos si BP Inday na humarap sa impeachment court upang personal na sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Pero actually, hindi po yun ang isa sa mga exciting na inaabangan din ng ating mga kababayan ngayong day 3 ng impeachment trial. Marami hong nagtatanong ano daw kaya ang mangyayari mamaya sa trial dahil nung unang araw, naging tampok ang laway ni Prosecutor Gerbil Luistro. Hindi ho siya nakapagbaon ng panyo. Late na rin niya na-realize na kailangan niya ng tissue. Kahapon po naman yung isang abogado, tumulo ang sipon habang nagtatanong doon sa taga-NBI. So ang tanong nila, ano daw kaya ang mangyayari ngayong araw na ito? Ang bira naman. Ang dami-dami pwedeng abangan nyo. Talaga inaabangan nyo. Radyo natin nationwide. Pero hindi masyadong lumabas sa balita yung nakastigo si Senator Risa Ontiveros. Kasi itinanong niya na doon sa mga taga-NBI, ang banat ni Senator Judge Risa Ontiveros, sabi niya doon sa abogado, lahat yung mga kinikwento mo, wala namang nagpapatunay na kumontrata nga si Vice President Inday Sara Duterte ng hitman para magsagawa ng pagpatay laban ho sa mga pinagbabantaan niya. Ganda mga banat niya. None of this, sabi niya.
Wala dito sa mga naging pahayag na yan sa inyong mga testimonya ang magsasabi na kumontrata si VP Inday ng assassin. Diba? Sabi sa kanya. So ang tanong niya paano niyan patutunayan na isang impeachable offense ang ginawa ng Vice Presidente? Ayun, nakastigo siya. Nakastigo siya ni Senator Judge Presiding Officer Chis Escudero. Dahil sinasabi niya, yan ay isang closing question ha. Wag mong paikliin yung proseso. Nag-uumpisa pa lang tayo Tapos mas mahaba naman yung litanya ng lecture ni Senator Judge Pia Cayetano na isa ding abogado. At ang sabi niya, wag naman natin abusuhin ang pagiging lenient ng korte doon sa mga pagtatanong na katulad nun. Unfortunately, si Senator Risa Ontiveros po ay hindi abogado, hindi rin siya practitioner, kaya hindi niya kabisado ang rules of court. Ayan, nakinig kasi siya kay Senator, nakinig kasi siya kay Senator Tito Soto. Di ba sabi ni Senator Tito Soto? Huwag na natin sundin yung mga rules na yan. Ang gusto ng tao mapakinggan ng trial. Kaya huwag tayo masyadong concerned sa mga rules. Kaya naman yung epekto pagka ikaw ay nagtapos sa One Ball University. Radyo natin nationwide.